Init daw sa usapan ngayon ang isang video na naglalaman ng di umano'y mga ebidensya ng paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Kuting Jr. Ang video na ito ay nakarating na umano sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, bagay na nagdulot ng matinding pangamba kay Kuting at sa kanyang asawa na si Liza Tanas Maggs. Ayon sa mga balita na kumpirma na ng kampo ni Trump ang panonood ng controversial na video na ngayon ay nagiging sanhi ng malaking alingasngas hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa international na komunidad. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Trump kaugnay sa kanyang reaksyon sa nasabing video. Ngunit marami ang naniniwala na maaari itong magkaroon ng epekto sa relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa, lalo na't ang isyu ng iligal na droga ay mahigpit na tinututukan ng mga pandaigdigang lider. Sa gitna ng lumalaking tensyon ng labas ng mensahe ang mga taga-suporta ni Kuting at Liza Tanas Maggs na nagsusumamo sa publiko na huwag agad maniwala sa mga paratang at hintayin ng opisyal na pahayag ng Pangulo. Samantalang mga Pilipino ay nag-aabang ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan ukol sa isyong ito dahil sa posibilidad na magdulot ito ng mas malaking eskandalo na maaring makasira sa imahe ng administrasyon at sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sabi niya sa akin, "Mama Harlika, hindi na ako nakapag-deny na ako yon kasi suot-suot ko yung malaki kong salamin talaga na bonggang-bongga." Brian Afang, thank you. 2 years na ako hinahunting dito sa Los Angeles. Gusto niya, sabi niya, "Naku, gusto kong sumama." Nag-textan na nga kami. Sabi niya, gusto ko sumama sa mga event mo, Miss Maharlika, ganyan-ganyan. Nagte-text ako sa'yo, hindi mo naman ako sinasagot. Sabi ko, "Naku, hindi ko lang po siguro nakikita." So, ayan, no, sabi niya sa akin, "Ingat po lagi, nice meeting you. Dito lang kami sa, ayan, sa Filipino Town. 10 years na po ako dito. Pangarap ko po makita kayo. Since alam ko na sa LA lang po kayo. Idol namin kayo, pati ni mami ko sa Pilipinas." Ako sa mami ni Ryan Afang, thank you po ah. Ingat po kayo palagi. God bless. Take care. Ryan Afwang, sabi niya, ay kamag-anak pala siya ni Abner Afwang, former police or Laguna Mayor ng Makati. Kaya Ryan, thank you so much. So anyway, ayun, nagkinas ko na nga yung vote ko at talagang gusto ko makita at napicturean ko pa nga. Gusto ko makita talaga kung tama yung lumabas sa makina kasi baka mahokos-pikos katulad sa Pilipinas. But again, dito sa California, panalo pa rin yung Democrats kasi mga kababayan, ano ba pinag-uusapan natin dito? So, well, projected pa lang naman si Trump, projected. But again, maliwanag pa sa sikat ng araw. Bago natin, ano ba sabi ko? Ibibigay ko kay Trump ang pulburon video at ang ebidensya ng heavy luggage. Well, gawin natin yan. Ano sa tingin ninyo? Pero explain ko muna kasi may nagtanong kanina sa post na bakit daw yung botohan sa Amerika. Siyempre, hindi naman tayo lahat. Kahit ako nung dumating ako sa Amerika, hindi ko naman naintindihan yung botohan nila talaga. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ma'am, sabi ganun, bakit 200, kailangan ma-reach ni Trump yung kung sinong botante ng 270 Electoral College? Well, yun ang sa aking munting kaalaman. At actually, na-vlog natin yan. Nakalimutan ko na ng ibang mga information. No? Nung 4 years ago, 2020, at binura na nga ng mga leching, nawala na nga yung mga vlog ko sa Facebook ko dahil dinilit na mga walang hiya. Katulad ng pag-delete ng account ni projected or President-elect Donald Trump. Nag-iyakan na nga yung mga Dems. Okay. Although yung aming ang California ay sabi ko nga teritoryo yan ng mga Democrats. At ang California po ang may pinaka maraming populasyon sa lahat if you compare to other states. So doon sa ating simpleng kaalaman, may share ko lang bago ko i-forward kay Trump no ang mga video. Yung 538 na Electoral College na tinatawag nila, di ba nakikita nyo yun na para may bar na ganun kung sino maka-reach ng 270
na electoral college, yun yung panalo. So pagkakaunawa ko, you correct me if I'm wrong, mga kababayan, ang electoral college na 538 ay kumbaga nagrepresenta siya sa bilang, ito ay katumbas ng bilang ng House of Representatives o mga kongresista at ang mga senador. So sa Amerika, merong 100 senador. Bawat state, since may 50 states ang Amerika, wag niyo na ipa-enumerate sa akin. 'Di ba? Since may 50 states, so sa bawat estado, okay, ay merong 2 senador. Then sa bawat state naman ay may iba't ibang numbers o bilang ang mga kongresista. Depende sa laki, okay, ng populasyon. Alright? So, depende sa laki ng population. So, ngayon, medyo complicated. Actually, ako nahihirapan ko na intindihan. So, again, merong 538 na electoral college. So, ang katumbas kung ilan ang kongresista sa Washington DC at ilan ang mga senador. So ano ba yung mga electoral college na yan? Yung bawat partido, Democrat at Republican at Libertarian, okay, konti lang naman yan. So bago mag-eleksyon pala, mga hitad, bago mag-eleksyon, kasi every November ang election, nag-a-appoint sila ng mga electors. Okay? So, mga electors. So, ngayon, dito sa California, ang total ng number of electoral college, alright, ay 54. Okay? So, 54. Ibig sabihin, mayroong 54 na electors na inappoint via party convention o party committee, like what do you call it? Democrats and Republican. So bago mag-election, may tinatalaga silang, let's say sa California, 54 na electors. So 54 din yung sa Democrats. Kanya-kanya pala yan silang talaga. So anyway, mga kababayan, dahil malaki yung sa California kasi ang laki ng population. So dito ang kongresista, ilan ba ang kongresista dito sa Tigan nga natin. How many Congress are there sa dito sa kongresista sa Amerika? Tignan natin kung how many Okay, Michigan. Okay, tignan natin kung ilang kongresista meron ang California. How many Okay, tignan natin. Oh, okay. Here. So dito sa Los Angeles County, merong 16. This is Los Angeles County pa lang ito. Los Angeles County merong 16 na congressmen. 'Di ba? Congressmen kasi ang laki ng population. So sa bawat 600 to 700 residents, okay? 600 to 700,000, ganyan, ay mayroong isang kongresista na magre-represent sa populasyon na yun. Kaya malaki maraming electoral college ang California, which is yun nga ay 54. Ayan natin to. Anyway, sige, simplihan natin. So kaya ganon, may 54, then tignan natin, electoral college. Okay, so California 54, yung Texas 40, Florida 30. Iba-iba. Tapos ngayon may tinatawag na swing states o battleground. So, ang ibig sabihin nito mga palangga, ito yung talagang ito yung tinututukan ng presidential ball kasi dito ay unpredictable kung sino ang mananalo, okay? Doon sa area na 'yon. Ang California kasi laging Democrats yan Dahil majority nga, 'di ba? Democrats. So ngayon ng eksena ganito. Dahil hindi nagbabase yung Constitution ng Amerika, hindi sila nagbabase sa popular votes. Ibig sabihin, yung number of votes, yung katulad sa atin, popular votes yan. Dito, per electoral college. So, ibig sabihin, let's say ang California, di ba? Ilang milyon ang population dito?
Population ng California, 39.6 million. So, ibig sabihin, mga palangga, once na nag-elect, okay, ang isang California voter, let's say binoto mo si Trump, okay, o si Kamala Harris, hindi ibig sabihin yan binoboto mo si Trump talaga diretso. So, ang ibig sabihin, nag-e-elect ka ng isang, parang, ng isang elector na kung saan itong elector na ito, sila yung magkakast ng vote pagdating ng, I think, December, like first week or second week ng December, after nitong ma-tabulate na itong mga boto na ito. Kasi nakikita natin sa media na pinipresent nila ngayon, ano pa lang yan, yung mga exit poll na tinatawag or tabulated result, which is ngayon tinignan ko yung yung Associated Press. Sa totoo lang, ito na, na-update na sila. It's really Trump now. Kanina kasi 264 lang sila eh. So now Trump has 277 electoral votes. Nakita nyo? Sure win na yan. Okay? Sure win na. Right? So ilan ang boto ni Trump? Oh, wow. So popular votes, ang total na Pilipino na tao bumoto sa kanya ay 70 million. Wow, ang laki, 70,800,000. Si Kamala is 65 million. So sa simpleng ang pagkakaintindi ko ng electoral votes ay yun nga, kapag nanalo, kapag mas maraming popular votes sa isang state, ibig sabihin ang mananalo nun kung sino ang nakakuha ng popular votes at ang magre-represent ngayon ng boto ng California ay ang Democrat electors, which is 54. But again, sa ibang mga states lamang si Trump at natin, ilan ba siya dito? Okay. So, ano bang mga bansa? Although kanina, in-announce sa Wisconsin, ito yung mga Wyoming, Wisconsin, Vermont, ito yung mga battleground states or yung swing states. Pennsylvania, panalo din yata si Trump. North Dakota, Pennsylvania, South Dakota, Georgia, and North Carolina. So, ibig sabihin, kung mayroong, since ang popular vote sa Democrat, ang panalo ay, sa Democrat, sa California ay Democrats. So, ibig sabihin, winner takes all, nakuha ng Democrat yung 54 na electoral college. Most states kasi, kapag panalo yung popular votes yung candidate na yon, kanya lahat yung electoral votes na yon. Diba? Yung electoral college pala. Electoral college. So, ang mangyayari ngayon, dahil yan, nasa Associated Press na. Ayan, nakita natin. So far, 277 electoral votes ang nakuha ni Trump. Wow. Ohio, Georgia, Florida, ayan, Pennsylvania, Texas, bonggang-bongga, Anyway, ano ngayon? November 5. So, first week ng December o first or second week, I'm not sure. Ng December, magmi-meet up itong mga electors na to. Yung tinatawag na electoral college. So, magmi-meet up yung mga yan. Anong gagawin nila ngayon, mga palangga? So, ngayon, mga kababayan, this is really exciting kasi nga, alam naman natin na ang Trump at saka Duterte talagang bonggang-bongga ang kanilang ties or relationship. So kaya nga ang mangyayari ngayon, dahil projected pa lang naman ito, which is projected, hindi pa ito final dahil magkikita-kita pa yung mga electors para i-certify yung kanilang mga mga boto nila lahat para i-present ito sa Congress sa January. I think first week din ng January. So ito mga preliminary results pa lang ito. Pero makikita mo talaga na si Trump na ang nakikita mong panalo dahil nakuha niya yung 277 277 electoral. I think 280 plus na nga kasi late nga tong yung Associated Press na ito. So itong preliminary result ngayon mga palangga, magiging official lang ito kapag
yung mga electors, boboto pa sila. Sila talaga yung boboto. Magkita-kita sila sa December. Alright? Magkikita-kita sila sa December para i-cast yung kanilang mga boto sa bawat states. Okay? So yung tawag nga doon, yung electoral college. So kapag na-present na nila yon, 'di ba? Naselyado na, yun ang i-forward nila sa Kongreso sa January, I think hindi ko nagkakamali, first week yan, ano? January 6 or something, 6 or 5 ba? Basta first week yan. Magbi-meeting sila muna sa December. Okay, ano ba? Right. Oh yeah, boss si Trump. Boss mo si Trump, palangga. So magbi-meeting sila mga palangga sa December para i-cast ang boto nila ng mga electors para nga ito i-forward sa Kongreso. So votes for President and Vice President lang ang mayroong electors. So ang bawat electors mag-fill out din sila ng balota. So sila talaga yung boboto. Hindi pa to final. So sila talaga yung boboto para sa sa presidential candidate at saka sa vice president. So yun may ano din sila, may papers din sila i-ano nila doon. Ika-cast nila yung kanilang boto at yun ay isi-certify. Okay? Isi-certify itong mga boto nila, isisilyahan ito mga kapalangga at ito ay nga ipapadala kay kanino? Kay Kamala. Ipapadala kay Kamala kasi siya yung siya yung president ng Senate, 'di ba? Dito sa Amerika, yung vice president is Senate president. So sa kanya ngayon ipapadala, o 'di ba? Ang lupit noon, 'di ba? So ang tawag doon ay, may nabasa ako diyan kanina, congressional counting. So titignan nila kung tama ba talaga 277, 280 ba ang nakuha ni Trump, 'di ba? Then kapag na-certify na nila mga kababayan na si Trump talaga ay nakakuha ng 270 votes, more than 270 votes, doon na magkakaroon ng inauguration. So ganun dito sa Amerika, hindi siya popular. But kaya tignan mo, nung panahon ni, I think noong 2016, although nanalo si Trump, nanalo siya, pero mas mataas ang nakuha ni Hillary na boto sa kanya in terms of yung number of votes. Tapos nung Al Gore and Bush, di ba? Si Al Gore mataas din, Google nyo na lang yan, mataas din yung nakuha niyang votes, pero ang nanalo si Bush kasi mas maraming bumoto na electoral colleges. Ngayon, ano gagawin natin ngayon? 277 na yung kay Trump. Okay? Anong gagawin natin ngayon? So, it's so interesting kasi sino ba nagkamala dito? Okay? Genuine peace from Trump. Sino binoto nyo? Parang 264 yata. No, late na yon. Splendid Vlog. 264. Ano yon? Delayed. So ngayon nakita ko na sa Associated Press 277. Actually, bago tayo nag-vlog, check ko, tama ka 264. Now is 277. Pero may nakita ko sa Fox News. Kasi iba-iba eh. Alam mo yung mga nagtatabulate niyan. Ang tawag dyan? Mga media like CNN, Fox News, Newsmax, nandiyan. Newsmax nga, nauna kanina eh. Tapos itong Associated Press. So kitang-kita na panalo si Trump. Ako actually expected ko na eh. Actually palangga tumaya ako eh. Meron kasing app dito na Kalshi. Dumaan lang siya sa reel ko, nag-register ako. Nag-enter ka ng Social Security and everything. Pwede kang mag-bet kung sinong gusto mong manalo. Ngayon, di ba nag-post ako kahapon niya, the other day yata, na kung nag-bet, kung meron ako $1 million, kung nag-bet ako ng $1 million, nanalo ako ng $900,000 US dollars. Kaso wala tayong $1 million. So yung binet ko kahapon, dapat magbibet ako ng $1,000. Ang magiging panalo ng $1,000 ko, maging 900. Okay? Kaso lang, nag-deposit ako dun nag-transfer ako ng pera sa Kalshi app. Ang na-clear lang 150. Actually 500 nung una eh. Tapos sinusubukan ko mag 1,000, ayaw talaga. So yung na-clear lang 150 US dollars ang naipusta ko. So yung panalo ko, okay. Pero makukuha ko pa yun kapag na-certify na si Trump. Hindi ko pa siya makukuha ngayon. May nahingin ng balato eh. Hindi ko pa siya makukuha ngayon. Teka, here.
Saan yun? Okay, ito. So, yung 150 ko, ang magiging payout ko, 270. Nakita nyo yan? Ayan, no? 273. Ang tinaya ko dyan, 150. Okay? 123 yung napanalunan ko. So, yun. Okay? Nabasa mo na tayo ng comment. Sayang, hindi ko alam, may pustahan pala. Hindi ko alam kung pwede ibang bansa. Pero kasi nag-register ako, in-input ko yung aking social security Magkano na panalunan ko? $100+. Kung 1,000 sana yung tinaya ko, nanalo ko ng $900. Kaso lang, late notice na ako. So, kiniklear pa nila. Although nag-transfer na ako ng pera, kaso hindi pumasok doon sa Calci account. Parang i-clear pa sa bangko. So, 150 lang. Okay, at least panalo pa rin si Trump, di ba? And now what? Ano bang impact nito sa ating mga Pilipino? Impas na si Bangag President. Okay? Alam mo, si Trump at saka yung friend ko sa Robinhood tumaya and won 500, sabi ni Mylene Acosta. Ay, mayroon ba sa Robinhood? Hindi ko alam. May Robinhood din ako Sayang pala sa Robinhood ako. Meron pa naman akong cash doon na pwede pang taya. But anyway, hayaan mo na Palangga. Yung mga kapitbahay ko, mga American retirees, vote for Kamala. Sabi ni Palangga. Italo siya Nakulbaan na, okay? True ba na mas mahirap true ba? Mas mahirap kumuha ng US visa ang Pilipino pag si Trump ang president? Sabi ni Manny. So, no, I don't think so. Okay, that's a good question. Kasi man ng mga kaibigan, sabi niya, paano na yan? Si Trump, hindi kaya magpahigpit siya kasi they're processing their papers. Baka mamaya natatakot siya dahil baka daw sa bus, irarandom sila checking and everything. No, kung nag-presidente na si Trump noong 2016, ginawa ba niya yan? Hindi naman. Alam mo, mahigpit lang siya sa mga kriminal. Yung mga tumatawid sa border. Alam niyo kung gaano kahirap yung sitwasyon. Kung napapanood niyo yung mga reels sa New York, ang sisigapan ng ang sisigapan ng mga tumawid sa border. Not only Latino. Merong Middle Eastern, may Chinese, may halos lahat ng lahi. Pilipino nga lang wala na tumatawid sa border. Tayo lang talaga ang mga Pilipino talagang actually, bahal tayo ni Trump. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman tayo tumatawid sa border, sumasakay tayo ng eroplano. If you want to, process yung visa natin, dumaan tayo actually sa legal. Hindi tayo tumatawid ng border. So, sabi ko sa friend ko, huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yun. Ang tatarget ng gobyernong ito, yung mga kriminal. Tignan mo sa New York, I don't know, o sa New York o sa ibang state na yon, yung mga like Venezuelan ba yun or no, not Venezuela. I don't know may Chinese pa nga ako nakita doon Chinese, I forgot kung ano ng mga lahi. Ang ginagawa ng mga tumatawid sa border, sila pa yung siga Paano sila naging siga? Nambabaril na lang doon sa New York o sa ibang akyat bahay. Tapos may mga gang sila. Yun yung tinatarget talaga. Yun ang gustong mawala ni Trump. Alam nyo, nung dumating ako sa Amerika in 2000, late 2000, mga kababayan, wala pang ganitong homeless kadami dito sa Los Angeles. Di ba? Pag pumunta ka ng LA, mga Palangga, nakikita mo, kapitbahay mo na yung mga homeless, kapitbahay mo na yung mga addictus-benedictus. Ngayon, nandito na sila sa Beverly Hills, sa Santa Monica, nandyan na sila kapitbahay na ang laki talaga ng pinagbago nung pinabayaan nitong mga Dems. Lalo na dito sa California, yung pagkalat ng pulburon. Okay? Pagkalat ng pulburon kasi tapos yung mga shoplifter. Oh, by the way, my God, nanalo na naman ako. I support the Proposition 36. Sino nag-support nun? So dito sa California, yung Proposition 36 na kung saan mga palangga na ang mga mandurukot, shoplifter o mga pulboronic, particular yung mga mandurukot dito, dati kasi before this, kapag nagnakaw ka o nag-shoplift ka ng $950 US dollars, pag nagnakaw ka, let's say sa 7-Eleven, okay? Nagnakaw ka at nahuli ka, pakakawalan ka rin. Kasi misdemeanor lang. Okay? Kaya marami dito, nakikita nyo sa mga reel nyo ng mga nagnanakaw, hinahablot, yung sinaransak nila yung mga mall and everything, nagnanakaw sila sa mga 7-Eleven, mga kachipan, di ba? Kasi yung mga yan, kapag nahuli ng mga polis,
pinapakawalan din. Pero ngayon, dahil naipasa na itong Prop 36, mga palangga, magiging felony na hindi na siya misdemeanor at mas mataas na parusa ang ibibigay sa mga mandurukot at sa mga addictus benedictus. And it's really good for me bilang Californian. Kasi nakakatakot. Sabi nga nakausap ko kanina, you know, actually hindi siya Trump pero sinusuportahan daw niya si Trump in the premise na tatanggalin yung EDCA sa Pilipinas at hindi susuporta kay Bangag dahil yun ang buigat na sa kay Bangag. Doon niya sinusuportahan yung policy ni Trump. But in terms of immigration, you know, ganon-ganon siya. Ang sabi niya, I hope nga na hindi mangyari yon, ganon-ganon. Kawawa naman yung mga taong they're trying to na maayos yung kanilang mga visa and everything dito habang, di ba, whatever kung ano may naayos nila. So anyway, so napakagandang win-win talaga kami ngayon. Win-win kami, nanalo si Trump, nanalo yung Prop 36, di ba? Na mabawasan itong mga kawatan na ito. Alam mo yung mga, I remember, pumunta ako sa Nordstrom, was it Nordstrom in Ontario, okay? Eto Nordstrom, Ontario. May mga nagnanakaw talaga. Mayroong sales lady or staff, Pilipino. May mga nagnanakaw, nagsashoplift. Sabi ko kay ate, sabi ko na ganun. Madam, sabi ko, bakit wala kayong pakialam dun sa mga nagnanakaw? Yung mga nandurukot. Anong sagot niya? Naku, day, itatay ako ba yung buhay ko niyan? Mapatay ako dyan. Papakawalan din naman yan ng mga polis. Sabi, doon ko nga nalaman noon nasabi niya, naku, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang naman yung mga yan. Magnanakaw, uhulihin, pakakawalan, magnanakaw, uhulihin. So ngayon, hinigpitan na yung, you know, yung batas para dyan. So, mas malupit na parusa, hindi na yung misdemeanor na. So good yun. So anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya ba kayo? Paano na ang frozen asset? Sabi ni Scarlett O'Hara. Baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump, that's good all about business, parang si Duterte si Trump. Alam mo, ang gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're below, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yan ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang-bang-bang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!